God, maayong gabi kanatong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan diha ni Kristo sa atong Bible study niini nga kagabiuna. And welcome back mga kaigalaan sa pagpaminaw diha sa pulong sa Ginoo. Bisan tuod nga kanunay kita naka-experience niini nga panahon sa krisis, sa kalisod, ug bisan pa nining pandemya nga atong giatubang. But we know that God causes all things to work together for good to those who love Him. So nini nga kagabiuna mga kaigsunan sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, kung namoy mga Biblia atong ablihan diha sa John chapter 15 verses 1 to 8. And it is a good reminder for us, labi na nato nga mga Kristohanon, nini nga bersikulo nga atong pagatun-an nga kinahanglan gyud kita magpabilin diha kang Ginoong Hesukristo. And if you have your Bibles with you, please open with me diha sa John chapter 15 verses 1 to 8. Ug mao kini ang atong tun-an, mao kini ang atong meditaton nga pulong sa Dios diha sa iyang mga pulong sa kasulatan. Sa John chapter 15 verse 1 to 8, mingon si Ginoong Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Sa English akong basahon, mingon siya, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes it, so that it may bear more fruit. Verse 3, You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Verse 6, padayon si Kristo nga nagaingon diha sa bersikulo 6, If anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up, and they gather them and cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. My Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Let us pray. Our Heavenly Father, our gracious God, we thank you for your goodness. We thank you for your faithfulness towards us. Bisan tuod nini nga panahon sa kakrisis, panahon sa pandemya, apan amo kanunay nga na experience ang imong grasya, ang imong kaluoy sa among kinabuhi, sa pag-sustain nimo kanamo, paglig-on nimo kanamo, nini nga panahon sa kalisod, nini nga panahon sa distress. Ang imong mga pulong mao gyud ni ang kalig-on, pagkaon sa among kalag aron kami makapadayon diha sa pagpangalaga diha kanimo. Amahan, itugot Ginoo nga nining kagabiuna sa pagtuon namo sa imong mga pulong, ikaw magauban kanamo, ikaw magapahinumdum kanamo sa imong mga pulong, hilabi na sa pagpabilin diha kang Ginoong Hesukristo nga among Dios ug manluluwas. Abli ang among kasing-kasing gunahuna ug andama Ginoo ang tigpaminaw sa ilang igdulungog nga mailhan gyud kanila. Dili lang kay mailhan kundi ang imong mga pulong mao gyud magahatag kanila kalig-on, pagpadayon sa pagpangalagad diha kanimo. We commit to you this time as we study your word. May your Holy Spirit will guide us, will teach us, and may your Holy Spirit will be with us as we study your word in the book of John. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. So, sa John chapter 15 verses 1 to 8, at makita din mga kaigsunan, mga kaigalaan, nga sa panahon ni Jesus, daghang kayo ang mga tao nga misunod diha kaniya, apan mibiya ra po dayon, apan dili pod tanan, kay adunay may mga matinud-anon nga misunod kaniya, ug mao kini ang iyang mga disciples, mao kini ang iyang 12 ka mga disipulo, nga ni usa kanila mao man ang motraidor diha kang Ginoong Hesukristo. And we know the story nga mao kini si Judas Iscariote. Apan diha sa John chapter 15 verses 1 to 8, dinhi sa kapitulo sa chapter 15 sa gigamit ni Jesus nga hulagway, mao kini ang kahoy nga paras aron maibasihan sa pag-ila
kung kinsa kadtong tinuod nga magapabilin o nagpabilin diha kaniya, o kinsa kadtong murag nagpabilin lamang apan ang tinuod wala na diay. Mao na nga bagal na lamang ang pagsugid, bagal na lang ang pagpakita nga naa kang Kristo, ang pagkakristohanon apan ang kinabuhi layo na sa mga ilhanan sa tinuod nga naa diha kang Kristo. Ug nining paghulagway ni Kristo sa usa ka punuan sa paras, kini gayud makatabang kayo kini kanato ug dako sa pagsuta kung kita ba wang usa ka tawo tinuod pa ba nga nagpabilin diha kang Ginoong Hesukristo. Ug makatabang usab kini kanato nga madasig kita sa pagbuhat sa kung unsa ang mga ilhanan sa tinuod nga nagapabilin diha kang Ginoong Hesukristo. Aron dili mulabayng kawang ang atong pag-alagad kang Kristo ug nagadahom kita nga anaa pa kita kaniya apan ang tinuod diay wala na diay kita diha kaniya. Mao na ang resulta niini sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23 nga nagatuo sila nga naa diha sila kang Kristo apan wala diay, kuyaw nga mao ning imong madunggan sa kaulahiang mga adlaw sa diha nga ikaw mga tubang na diha sa atong Ginoo. Mabitaw si Christ mingon siya sa Matthew chapter 7 verses 21 to 23, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven." Dili ang tanan magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Verse 22, "Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan ug na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan? Ug nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? Ug unya magaingon ako kanila, wala gayud kamo ikaila, pahawa kanako kamong mga mamumuhat o dautan." Mao nay labing kuyaw, labing sakit nga madunggan nato gikan sa atong Ginoo nga nagtuo kita nga nagpabilin kita diha kang Kristo apan sa tinud-anay wala na dayta nagpabilin diha kaniya tungod kay ang atong kabubuton, ang atong gusto mo'y atong ginabuhat inay ang kabubuton sa Dios nga Amahan. Ug mao kini ang atong tan-awon karon mga kaigsuonan, kining mga ilhanan sa mga tawo nga tinuod nga nagpabilin diha kang Kristo. Mao kini atong tan-awon. Ako usbon ang mga ilhanan sa mga tawo nga tinuod nga nagpabilin diha kang Ginoong Hesukristo. So ang ilhanan sa mga tawo nga tinuod nga nagpabilin diha kang Kristo, mao kini una natong tan-awon. Una, aduna sila'y bunga diha sa atong Ginoong Hesukristo. Adunay bunga. Kinahanglan nga ana kitay makita nga bunga kay ang dili makapamunga unsa may buhaton sa Dios, kini pagaputlon sa Dios. John chapter 15 verse 2. John chapter 15 verse 2. Gingon diri sa Juan kapitulo 15 bersikulo 2 sa Biblia, "Ang tanan kong sanga nga dili mamunga kini iyang pamutlon, ug ang tanang sanga nga mamunga kini iyang pagahinluan aron mamungag labi pang daghan." Sa English, "Every branch in me that does not bear fruit, he takes away," referring to God the Father. "And every branch that bears fruit, he," referring to God the Father, "he prunes it so that it may bear more fruit." Now, adunay nagaingon nga bunga kini sa pagpangabig ang gihisgutan niini ni Ginoong Hesukristo. Mahimo tuod tungod sa sulti ni Ginoong Hesus sa verse 16 sa John chapter 15 verse 16, kung inyong atong basahon, mingon si Christ, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, He may give to you." And then ato usab kini makonect sa Matthew chapter 28 verse 19 nga diin mingon si Kristo, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit." Apan ato makita nga dili kini ma-apply sa matag usa ka Kristohanon. Kay nga naman, kay unsaon naman tong tinuod nga mga Kristohanon nga dili na makapanglakaw?
ug makapangabig kay tigulang na o nanay mga sakit o wala nagyoy nakabig bisan sa kadaghan nga nasultihan sa pulong o kung do naman wa pud maglungtad sa may buhaton sa Ginoo putlon na lang pud kaluoy pud. Busa kung atong i-apply nato kini nga pagpangabig mao ang bunga, ma-apply lamang nato kini diha sa iglesia. Kay ang church kinahanglan gayud nga makakabig o kini gusto dili lamang sa usara ka tawo kundi sa tanan. Nganuman kay ang pulong nga gigamit kamo meaning daghan. Apan mahimo usab nga i-apply nato kini sa bunga sa espiritu. Nganuman tungod sa sulti usab sa atong Ginoong Hesukristo, di ba? Sa John chapter 15:16 to 17 gingon diri, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, He may give to you." Now, ang gugma mao kini ang pundasyon sa usa lamang kabunga sa espiritu nga adunay daghan lami or daghay kinaiya. For example, sa Galatians chapter 5:22 to 23 nagaingon, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law." Now, kung atong susihon pag-ayo ang gisulti sa Biblia, the fruit of the Spirit, wa siya mingon the fruits of the Spirit, kundili the fruit of the Spirit. Mao na nga gipakita nini nga ang bunga sa espiritu, ang gugma mao kini ang pundasyon sa usa lamang ka bunga sa espiritu nga adunay daghag lami o daghan nga kinaiya. So busa kining gugma mao kini ang pundasyon. Mao kini ang pundasyon sa tanang kinaiya o gasa sa usa lamang ka bunga sa espiritu. Nga kung wala ang gugma, mao na wala gyud silbi ang tanan atubangan diha sa Dios. Ug mao kini ang gisulti ni Apostol Pablo dito sa Corinto. 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3. Si Paul mingon siya, "If I speak with the tongues of men and of angels but do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing." Verse 3, "And if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing." Mao na nga sa 1 Corinthians 13, 1 to 3 sa atong gibasa, ang iyang focus nini o kita usab mao kining gugma nga mo'y nagsapnay sa usa lamang ka bunga diha sa espiritu. Mao kining gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagka mapaurangon or pagka mapuangoron, pagka maayo, pagka matinud-anon or matinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon, ug uban pa diha sa gugma. Bunga nga makita sa kabag-uhan sa kinabuhi ug ang focus niini nga kabag-uhan alang sa paghigugma sa iyang iglesia. Tungod sa pulong nga giingon ni Christ, kamo sa usag-usa. Karon sa may mahitabo ko ang mga sanga nga mao ang mga Kristohanon sa kahoy nga paras, nga ang paras mausab si Kristo, nga din ang Dios mao ang nag-alima. So may buhaton sa John chapter 15 verse 2. Mingon si Christ, "Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes it so that it may bear more fruit." So unsa may ato nakita diya mga kaigsunan, nga kadtong nga pamunga nga mga sanga diha kang Kristo, i-prune kini sa amahan. Dili niya pagaputlon. Busa mo kini subo nga pamalandungon kay siya nagadahom nga nagadugtong gihapon siya sa punuan apan ang tinuod bulag na katong wala gyud nagapabilin diha kang Ginoong Hesukristo. Busa bisag unsaon pa og singgit nga Kristohanon ako o Kristohanon kami,
Apan ang tinuod dili na, nga naman, kay bulag naman siya diha kang Ginoong Hesukristo. Or wa gyud siya nadugtong diha kang Kristo. There's not a time nga siya nahimong konektado diha kang Kristo. He is self-deceived by his own heart and mind, tungod kay ang iyang pagpangalagad, pagsimba diha sa Dios, ang iya ra gihapong gusto may matuman. Mao na ang pangutana, unsao man na Brad kung dili gayud mamunga? Apan tinuod nga anaa kang Kristo, ang tubag yun niya na igsoon, higala imposible kana. Ngano man, kay ang tinuod nga anaa kang Kristo, mamunga man gayud. Ug mao kini ang tin-aw nga gisulti diha sa Biblia sa John chapter 15 verse 4. John chapter 15 verse 4. Mingon si Christ, "Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me." So katong nagapabilin diha ni Kristo, kini sila magapamunga gayud. Ug mo resulta gayud kini og pagpamunga. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Si Pablo mingon siya, "Therefore if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away, behold, new things have come." Kung ikaw tinuod nga naa diha ni Kristo, ikaw bag-o na nga binuhat. Mao na nga ang tinuod nga naa diha kang Kristo, bag-o na nga binuhat, ug siya, kung ato ni i-connect sa John chapter 15 verse 4, magapamunga gayud tungod kay naaman siya diha kang Kristo. He is united in and with the Lord Jesus Christ. Nya tanaw nato usab ang ikaduhang ilhanan sa tinuod nga nagapabilin diha kang Kristo. Ikaduha, makapadayon gyud siya diha sa pagpamunga. Sa John chapter 15 verses 2 to 3. Mingon si Christ, "Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes it so that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you." Ang tanan nga sanga nga dili mamunga kini iyang pamutlon, ug ang tanang sanga nga mamunga kini iyang pagahinluan aron mamungag labi pang daghan. Now ang tinuod nga naa diha ni Kristo, sila padayon gayud nga makapamunga. Kung kamo dunay mga tanom, unsa may usa nga inyong buhaton aron nga mas mamunga pa kini og daghan, di ba? Inyo man kining hinluan, ug mao kini ang gusto nga ipakita ni Jesus nga ang tinuod nga sanga mao kini ang mga Kristohanon makapadayon gayud sa pagpamunga, tungod kay sila gihinluan man ug unsa may gigamit sa Dios diha sa paghinlo sa iyang mga katawhan sa mga Kristohanon. Tanawa usab ang John chapter 15 verses 2 to 3. Gingon diri, mulahos na lang ta sa verse 3, mingon si Christ, "You are already clean because of the word which I have spoken to you." Kamo na nga hinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo. So ang gamiton ra pud ni Lord nga means sa paglimpyo sa iyang mga katawhan aron kita makapamunga ug magapamunga pa og labing daghan, mao kini ang iyang mga pulong. So klaro kayo ang hinungdan ngano nga dili gayud makapamunga tungod kay wala siya mahinloi o wala siya nagpahinlo. Meaning, wala gyud niya na-apply o gi-apply ang pulong sa Dios nga iyang nadungog. Nahimo siyang gingon diha sa Santiago nga hearers of God's word and not doers of the word of God. Ug daghang kay na sa atong panahon karon. We hear good sermon, daghantag nabatian nga mga maayo nga mga sermon nga nagpunting ato kang Kristo, ingon nga si Kristo mo ang manluluwas, the Savior of the world, the Lamb of God who takes away the sin of the world, the all-sufficient Savior, and who is the way, the truth, and the life. And yet, ang ato gihapong kaugalingon, ang atong gisunod mo na ang atong pangalaga diha sa Dios. Wala gid ka nakapamunga tungod kay wala ka nagpabilin diha kang Ginoong Hesukristo. Bisan pa kung wala kitay gihimo nga daotan, apan wala pud nato buhatang ang atong na hibaloan, mga kaigalaan, kini tubangan sa Ginoo. Ikaw,
or kita gihapon nakasala diha sa iyang atubangan. Mao nang giingon sa James chapter 1 verse 22. But prove yourselves doers of the word, and not merely hearers who delude themselves. Sa Bisaya giingon, hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Busa dili makita ang kabag-uhan, dili makita ang bunga sa kinabuhing Kristohanon kay kutob raman diha sa pagpaminaw. Wa man niya gi-apply ang pulong sa Ginoo uban sa grasya ug tabang sa Dios diha sa balaan nga espiritu nga iya kining ikinabuhi ang iyang pagsalig diha raman sa iyang fleshly, sa iyang kaugalingon nga kusog. Mabitaw ang Biblia nagasulti kanato, not by might nor by power but by the Spirit, says the Lord. 1 Peter chapter 1 verse 23 nagaingon, for you have been born again not of seed which is perishable but imperishable, that is through the living and enduring word of God. So tanawa ang pagka mahinungdanon sa pulong sa Dios. Mao kini ang pa-born again diha kanimo. Mao kini ang makatabang diha kanimo sa pagpadayon sa pagpangalagad sa buhi nga Dios. Mao na kung atong iikling ang atong mga igdulungog, ang atong kasing-kasing ug atong pasagdan nga dili nato i-apply ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi, dili gyud ni maghatag og kabag-uhan o bisan pa pagpamunga diha sa Kristohanon nga pagpamunga diha kang Ginoong Hesukristo. O dili gustong masakitan, mao nang dili apply ang pulong sa Ginoo. Mao nang di na lang maminaw, dili na lang i-apply ang pulong sa Ginoo kay usahay ang paagi sa paghinlo sa Dios ang iyang gamiton, mao man ang iyang mga pulong. Tanawang Hebrews chapter 4 verse 12. Mingon diri, for the word of God is living. For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and the intentions of the heart. So ang pulong sa Ginoo, it is living, active, and sharper than any two-edged sword. Dili lang kay mahinluan ang physical, kundi ang spiritual, ang kinauyukan nga bahin sa kasing-kasing spiritu kalag sa tao bisan pang iyang hunahuna. The word of God is able to judge the thoughts and intentions of the heart. Mao na nga kung aduna kay tanom niya, wala kini nakapamunga sama sa gibuhat sa father as a vine dresser, iya gyud kining pamulungan kay basin og naanay mga daghang ulod. Mao na alang sa tanom, sakit kini sa tanom, pero kini para ni sa iyang kaayuhan. Mao na ang aplikasyon niani mga kaigalaan, kining garbo, kining bisyo, kining kasuko, kining pagkabakakon, etc. Mao kini ang pulungan sa Dios pinaagi sa iyang mga pulong. Apan usahay kita mismo dili magpapulong diha sa Ginoo, hinunua magreklamo hinuon kita. Sama ni Cain nagreklamo sa diha nga gisukmatan sa Dios sa iyang pagpatay sa iyang igsoon nga si Abel. Apan dili siya pahinlo sa pulong sa Dios. Tanawa ang Genesis chapter 4 verse 8 to 18. Gingon diri, Cain told Abel his brother, and it came about when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and killed him. Then the Lord said to Cain, where is your brother? And he said, I do not know. Am I my brother's keeper? Verse 10, he said, what have you done? The voice of your brother's blood is crying to me from the ground. Verse 11, now you are cursed rather from the ground which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. Verse 12, when you cultivate the ground, it will no longer yield its strength to you. You will be a vagrant and a wanderer on the earth. Cain said to the Lord,
My punishment is too great to bear. Behold, you have driven me this day from the face of the ground, and from your face I will be hidden, and I will be a vagrant and a wanderer on the earth. And whoever finds me will kill me. Natanawang, nagreklamo gyud si Cain. Di siya pahinlo sa pulong sa Dios. Apan kung atong gisagop o gi-apply ang pulong sa Dios, nga mao ang makapahinlo kanato, mamunga gyud kini og daghan. Ug kita ingon nga Kristohanon, makapadayon gyud kita nga mamunga bisan sa unsa nga panahon. Di ba sa Psalm chapter 1 verse 1 to 3, so may gingon sa pulong sa Ginoo, bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa dautan o sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makakasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton, kundili anaa sa kasuguan ni Jehova. Ang iyang kalipay ug sa kasuguan niya nagapamalandong siya sa adlaw ug sa gabii. Ug siya mahisama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, kansang dahon usab dili malaya, ug bisan unsa nga ginabuhat niya magamauswagon. Mao nay labing klaro diha sa pulong sa Ginoo. Nya nindot kayo ang iyang picture ni sa Psalm chapter 1 verse 1 hangtod sa following verse, tungod kay ang Dios may nagtanom diha kaniya diha sa daplin sa kasapaan. Ug ang iyang pagpamunga dili kini tungod sa iyang kaugalingon, tungod kay anaa siya diha sa daplin sa kasapaan sa tubig nga nagrepresent sa atong buhi nga Dios. Nagrepresent sa atong manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Bisa pa unsa kalig-on ang kahoy, bisan pang iyang ugat mo tidlom ngadto sa kailawman, apan kung kini wala na suplayan diha sa tubig, kini kawang lamang, mamatay lang yun kini, ug dili makapadayon, ug bisan pa dili makahatag ug paghatag ug bunga. Mao na nga sa verse 3 gingon diha, he will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers. Yang iyang cross-reference niya nga verse, mao kining sa Jeremiah chapter 17, verse 7 to 8. Gingon diri, blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. Gibalik-balik yun ang pulong nga pagsalig diha sa Dios. Pagsalig diha kang Yahweh or kang Jehovah. Blessed is the man. Why? Ngano man, sa verse 8, gingon diha, for he will be like a tree planted by the water, that extends its roots by a stream, and will not fear when the heat comes, but its leaves will be green, and it will not be anxious in a year of drought, nor cease to yield fruit. Sa Bisaya gingon, hinunua magmalunhawon ang iyang dahon, ug dili maghinguros sa tuig nga hulaw, ni muhunong kini sa pagpamunga. Nganuman, tungod kay ang iyang pagsalig mauman ang Dios. Ang iyang pagsalig mauman ang Ginoo. Mao na nga ang tinuod nga mga Kristohanon diha kang Ginoong Hesukristo. Dili gid siya muundang sa pagpamunga, tungod kay ang iyang kinabuhi nakagamot diha sa pulong sa Ginoo, ug nagasalig, nagadepende or naga-abide diha kang Ginoong Hesukristo. Now, lain pangailhanan sa tinuod nga nagapabilin diha kang Kristo is that aduna siya'y abilidad nga makapamunga gayud. Sa John chapter 15 verse 4 to 5. Gingon diha, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. Verse 5, gingon diha, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. Now, ang gingon ni Christ, he bears much fruit. Those who abide in the Lord Jesus Christ. Ang nagapabilin diha kang Kristo. Nyagi sumpayan ni Christ, for apart from me, you can do nothing. Kung wala si Christ, wala yun.
Sama ni sa usa ka cellphone kung kini siya dili konektado ngadto sa saksakanan sa kuryente, inig abot gyud sa panahon nga malubat siya, wa gyud siya power. Pero ang Kristohanon, there is no such a time sa iyang kinabuhi nga wa siya na connect diha kang Kristo. Kay kung wa siya na connect diha ni Kristo, pinaagi sa regenerating work of the Holy Spirit ang iyang pagpamunga, dili gyud kini may bunga nga gi-expect sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Mao na nga ilabay gyud gihapon siya sa Ginoo. Tungod kay kini nga branch nga wa nagpabilin diha kang Kristo, wa gyud diha ni Kristo, kini di gyud ni makapamunga sa bunga nga gi-expect sa amahan nga mao ang vine dresser. Mao na nga diri sa John chapter 15 verse 5, dili sa ilang kaugalingong katakos o sa ilang abilidad ang ilang pagpamunga, kung dili kang Kristo, kay matud pa ni Kristo, for apart from me you can do nothing. Now gipakita lamang dinhi nga kung bulag ang sanga sa punuan, bisan unsa pa kini kadako or kadaghan sa iyang dahon, dili gyud kini makapamunga. Hinunoa delikado, makaluluoy lamang ang iyang dangatan. Mao na sa verse 6, if anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up, and they gather them and they cast them into the fire, and they are burned. Mao na nga wala kini nagpasabot nga makapangayo kita og bisag unsa. Ang John chapter 15 verse 7, balik ta sa John 15 verse 6, mausab kini diha sa kinabuhing Kristohanon. Rather, bisan unsa nga abilidad nga niya kanato, dili gyud kini magpulos kung kita bulag diha kang Ginoong Hesukristo. Apan ang tinuod na kung ikaw anaa kang Kristo, dunay abilidad nga makapangayo bisag unsa aron nga makapamunga. So ang asking diri, ang end goal ni ani, mao nga ang Kristohanon magapamunga diha kang Christ. John 15 verse 7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. It will be done for you. So wala kini magpasabot nga makapangayo kita og bisag unsa, eroplano, barko, house and lot, etc. unya ihatag sa Dios. Dili kana mo'y konteksto ni ini nga sulat or pagkasulti sa atong Ginoong Kristo, kundi bisag unsa nga kahimanan or means of grace aron kita makapamunga diha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ingon nga mga Kristohanon, kung makabasa kita nga moingon sa Jesus nga panghayo kamo bisag unsa o kamo pagatagaan, wala gyud kini nagapasabot nga bisag unsa na lang o tanan ihatag diha sa Dios. Tanaw ang 1 John chapter 5 verse 14. 1 John chapter 5 verse 14. Diyon diha, this is the confidence which we have before him, that if we ask anything according to his will, he hears us. If we ask anything, mao kini ang atong pagsalig diha kaniya. Kung ang atong pagpangayo bisag unsa sumala sa iyang kabubuton, tanawa ang scope, siya makapatalinghog gayud kanato. Mao na nga kung atong pagpangayo dili kini mo resulta sa sanctification, sa pagtubo, pagpamunga ingon nga mga Kristohanon diha ni Kristo, nan dili gyud na tubagon sa Ginoo. Mga pagpangayo nga selfish desire and will not serve the glory of God and even the church of God, kini kawang lamang ug sayang lamang. Mao na nga dinhi sa text sa John chapter 15 verse 7, sa konteksto nga pagpangayo, manghayo kita bisag unsa nga mga means of grace aron kita nga mga Kristohanon makapamunga diha sa pagpangalagad sa Dios. Busa dili lamang diay nga padayon kita nga makapamunga kung magpabilin kita kang Kristo, kundi mohatag pagyud si Kristo og abilidad diri kanato aron kita makapamunga ug madawat nato kini pinaagi diha sa mga pagampo.
Nya dugang pagyud nga ilhanan mga kaigsuonan sa tinuod nga nagpabilin kang Kristo. Karon tan-aw nato ang ikaduha. Ang ikaupat rather diri gipakita nga mapasidunggan ang Dios pinaagi sa iyang mga bunga. John chapter 15 verse 8. John chapter 15 verse 8. Gingon diha mga kaigsuonan, my Father is glorified by this, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. So ang hulagway niini, kung ikaw adunay tanom unya magsugod na kini og pamunga unsa may imong bation. Siyempre kung ikaw may nagtanom niini, dako gyud ang imong kalipay, excitement, kalipay diha sa imong kasing-kasing ug matag bunga nga madugang, magkadugang usab ang imong kalipay. So diha sa Kristohanon nga kinabuhi, the more nga magsigi ka og pamunga sa kinabuhing Kristohanon, the more pod nga ang Dios malipay diha sa imong kinabuhi. The more nga ang Dios mahimaya siya pinaagi niini. Mao na nga God is glorified in us. Ingon pa ni John Piper, when we are most satisfied with God, if I'm not mistaken. So ingon pa sa katikismo sa mga Kristohanon, what is the chief end of man? Unsa may chief end sa tao? The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Ug usa sa makapahimaya ngadto sa Dios mao nga kita magsigi og pamunga ug matagtuman nimo sa iyang mga sugo, nag-itsa ka og korona tubangan sa atong hari nga mao ang atong Dios. Now unsa may mga leksyon niini mga kaigsuonan? Now tan-awa ato makita nga adunay namunga ug mao kini ang tinuod nga mga Kristohanon diha ni Kristo ug naapoy wala namunga nga nagpakita katog dili tinuod nga mga tinun-an or mga Kristohanon ni Kristo. Asa man kaniyana katong namunga nga mga tinuod nga mga tinun-an or katong mga wala namunga nga mo'y dili tinuod nga tinun-an diha ni Kristo sa John chapter 15 verse 8. Aduna po'y nakadugtong diha kang Kristo aron mamunga, naapoy wala nakadugtong diha ni Kristo apan pagaputlon o pagasunugon. Asa man kaniyana katong nakadugtong ka or katong wala nakadugtong diha ni Kristo. Mao nang akong pagdasig diha kanimo, pili gyud ang maayo. Pabilin diha kang Kristo aron ikaw makapamunga og daghan. Mao na nga ang atong pagpabilin diha kang Kristo, mao gyud na siya means of grace nga din ikaw mulambo diha sa Kristohanon nga pagtubo ug pagpamunga. Kay si Christ mingong gyud siya sa John chapter 15 verse 5, kay gawas kanako wala gyud kamoy arang mahimo. Mahimo sa unsa man? Mahimo diha sa pagpamunga. Dili kita mahimong pagpabili ni Kristo kung dili kita una mapanag-iya ni Kristo. Bisa pag unsaon sa tao nga siya mo padayon diha sa pag-alaga diha ni Kristo apan kung iyang kinabuhi sa pag-alaga diha niya kang Kristo nagasalig siya dili kang Kristo kun dili sa iyang maayo nga mga buhat, siya bulag gid siya diha kang Kristo. So first kinahanglan gid siya nga nahiusa una siya diha ni Kristo ug ang iyang pagsalig pagtuo ana lamang diha kang Ginoong Hesukristo. Mao kanay pagpabilin diha ni Kristo. Galatians chapter 3 verse 26 and verse 27 gingon diha, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Muna kung wa pa ka diha ni Kristo, wa pa ka nabautismuhan ngadto ni Kristo, ug nahiusa diha ni Kristo, imposible gyud diha kanimo igsuon sa pagbuhat sa mga butang nga makapahimaya diha sa Dios. Kaya ang tao nga nagapamuhat og maayong buhat apart from the works of Christ, nga diin mao ipaga dawaton sa amahan ngadto sa langit aron kita magasulod diha sa iyang gingharian, kung atong
good works may atong basihan sa atong kaluwasan, kini atubangan diha sa Dios. Usa lamang kini ka mahugaw nga trapo diha sa iyang atubangan. That's why we need the Lord Jesus Christ. For His good works only, His righteousness only, all that we need. And His person, and His finished work, marugi atong gikinahanglan aron kita makasulod dito sa gingharian sa Dios. Now, dili kita makapamunga kung dili nato i-apply ang iyang mga pulong. Di gyud ta makapamunga niya na. Murag ka og tao nga nagkabasa og warning sign apan wa gyud kami atras giingon dito nga danger. Ayaw paglahos kay ang bridge nga imong agian gabuk na og guba na. Naay danger pero wa gyud mipadahayon gyud ka. Tungod kay wa nimo gi tuhan ang mao nga warning sign. Mao na diha sa Kristohanon nga kinabuhi, kung wa nato i-apply ang mga pulong sa Dios diha kang Kristo, kini di gyud ta makapamunga niini. Kung wala pa ka mamunga o pakyas ka sa pag-apply sa pulong sa Dios aron mga makapamunga nan pangayo igsoon sa Dios og pasaylo og pag-ampo nga makapamunga ikaw. So sa mga namunga na, mao ni diha kanimo igsoon gidayig o gipasdunggan nato ang Dios. Sa John chapter 15 verse 8, the Father is glorified by this, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. So ang Dios day nga amahan sa iyang mga katawhan nga nagasunod diha sa iyang kabubuton nga naa nahiusa diha ni Kristo ug nagapabilin diha kang Ginoong Hesukristo. Ang iyang kinabuhi nagapabilin ug nagapamunga tungod kang Kristo ug sa iyang kinabuhi nga nag-abide, nagpabilin diha kang Kristo. Ug mao kini ang makapahimaya diha sa Dios. Mao na si Christ mingon siya, my Father is glorified by this, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Mao na kung tan-aw nimo sa ubang mga sanga, labi na sa mga Kristohanon nga nawad-an na og bunga, ingon nga Kristohanon, tabangan nato sila nga makapamunga pag-usab og daghan. Kay mao ni ang giingon ni James sa James chapter 5 19 to 20, ingon nga mga Kristohanon og mga igsoon diha ni Kristo. Si Santiago mingon gid siya, by the grace of God, my brethren, if any among you strays from the truth, and one turns him back, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save his soul from death and will cover a multitude of sins. So mao na ang gusto sa Ginoo, ang mga means of grace ni Lord. Ingon pa sa Hebreo nga let us learn to stimulate one another, to encourage one another day by day as it is called today, not forsaking our own assembling together as is the habit of some. Kaya diha sa pag inubanay, pagkaiusa sa mga Kristohanon diha kang Kristo, anaagid ang pagdinasigay, anaagid ang pagtubo diha sa iyang grasya ug sa iyang mga pulong, pinaagi sa pulong ni Kristo aron kita makapamunga og daghan ug maghatag kini og pasinugog ug himaya sa atong buhi nga Dios. Kung naa man gani nagmaluyahon nga igsuon, ato siyang i-encourage diha sa pulong sa Ginoo. Ato siyang pahinumduman diha sa mga pulong sa Ginoo. Kung adunay nahimong Kristohanon nga badlungon, ato siyang koreksyonan diha sa pulong sa Ginoo. Mao na nga naa gyud ning pagdinasigay sa matag usa, bisan pa kanato mga kaigsuunan sa matag usa kanato, kay basin moabot ang panahon ng atong mga bunga, mga tagak usab, aduna usay mutabang diha kanimo nga mga Kristohanon. Timan kung unsa ang imong gitanom, mausab ang imong pag-aanihon. Now, timan og kupti ang saa dini nga nagpabilin sa John chapter 15 verse 4. Ug mao gid ni ang labing ka importante nga reminder kanato or pointers diri kanato. Mingon si Christ, pabilin kamo kanako ug pabilin ako kaninyo. Abide in me and I in you.
As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. Let us pray. Our Heavenly Father, our gracious God, kami Ginoo nagapasalamat diha sa imong mga pulong. Nga ang Kristohanon nga kinabuhi, it is all about Christ. It is all about dependency in the Lord Jesus Christ, nga sa among pagtubo nga mga Kristohanon. Dili kami magasalig sa among kaugalingon nga kami kusga na, nga kami hamtong na, nga kami wala na nagkinahanglan sa matag usa, sa mga means of grace nga aron kami motubo diha kanimo. Ug labaw sa tanan nga kami wala na nagakinahanglan diha ni Kristo. Ang tinuod nga Kristohanon nga kinabuhi, sa tibuok niya nga kinabuhi, siya gyud naga-depende, nagasalig, naga-abide diha kang Ginoong Hesukristo hangtod sa walay katapusan. Ginoong Dios, tabangi ang imong mga kaigsuonan, labi na ang among kinabuhi karon, nga sa bisan unsa nga mahitabo sa among kinabuhi, help us Lord to abide in the Lord Jesus Christ, that we will not trust in our own strength, in our own wisdom, might, and power, but we will trust only in the Lord Jesus Christ. And forgive us, Lord, sa among mga failures, sa among mga sala, nga din kami na-consume sa among kaugalingon, nga din among ibutang ang among pagsalig diha sa among kaugalingon, rather diha sa imong mga pulong ug diha kanimo. Nga we rely on the wisdom of men rather than on the wisdom of God through your word and by the Holy Spirit of God. Lord, tabangi mi aron kami nga motubo diha sa imong mga pulong. Remind us to abide in the Lord Jesus Christ always. Ug ang among pagpamunga, Ginoo, kini tungod sa imong trabaho sa among kinabuhi, that you prune us. Imo kaming gilimpyuhan pinagi sa imong mga pulong. Adunay panahon nga imong paglimpyo kanamo kini sakit, kini makapaluya kanamo, apan kini makahatag kanamo og kaayuhan, ingon nga kami imong mga anak nga imong gihinluan, gidisiplina, imong gi-correct pinagi sa imong mga pulong. And Lord, patinduga kami, labi na sa imong mga kaanakan nga anaa diha sa kalisod, anaa diha sa mga problema, anaa diha sa distress sa ilang kinabuhi, bisan pa nining pandemya nga nahitabo sa tibuok ng kalibutan. May you remind us always of your word, that you are the God who is in control over all things. Aron kami makapamunga diha sa pagtuo, pagsalig diha kanimo. Lord, sama sa giampo sa mga disciples, Lord, increase our faith. Lig-una, patubo ang among pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo. Help us always to abide in the Lord Jesus Christ, especially today that we are in the last days. And Lord, may you preserve us and may you help us to endure hangtod sa pagbalik sa among Ginoong Hesukristo. Dalaygon kamahan, salamat sa iyong mga pulong nga among gitun-an karon. May your name be glorified and be magnified in our study of your word. We pray in Jesus' name. Amen. Okay, salamat mga kaigsunan, mga kaigalaan, sa inyong pag-uban kanako sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, and hope to see you next week, Lord willing, sa atong pagtuon diha sa iyang mga pulong. Ug ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Ang grasya ug kalinaw, kaluoy sa Dios magauban unta kanato diha kang Ginoong Hesukristo. Mayong gabi ug daghang salamat.